Nako, ito na mga sangkay. Mga kasamahan po ni Camille Villar sa Alyansa. Nagsalita na po patungkol sa napakalaking issue ngayon ng prime water. No? At dito, mukhang nilaglag na po si Camille Villar. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? So ito pag-usapan po natin ngayon itong talagang namang pambihirang usapin ngayon. Buong Pilipinas ay nakikisawsaw. Ito pong prime water no, ng mga Villar na ngayon mga sangkay pinaiimbestigahan na po ni PBBM. Ngayon ang nangyari, yung mga kasamahan po mismo ni Camille Villar sa Alyansa, mukhang nilaglag na po siya mga sangkay dahil hindi po siguro nila nagustuhan ang kanilang mga nabalitaan tungkol po sa prime water na yan. Pag-usapan po natin yan. Bago tayo mag-tuloy-tuloy, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.49 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na mga sangkay. Tingnan na po natin to. Ayan. Prime water ng Pamilya Villar inuulan ng reklamo. Simula pa noong 2018. Alam naman po natin kung sino po yung namumuno at that time, 2018. Siyempre, si Tatay Digong. 2018 mga sangkay. At ipinagtataka ito mga sangkay ng napakaraming mga residente doon po sa Bulacan dahil po sa eksena nitong prime water noong 2018. Malakas, di ba? Duterte pa to eh. Ngayon, tingnan po natin ang balita tungkol dyan. Mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na po ng investigasyon patungkol po sa operasyon nga nitong Prime Water Infrastructure Corporation dahil nga bunsod ng napakarami daw na mga reklamo. Hihingan na namin kayo ng kumbaga parang testimonya. Sa katotohanan po ng mga sinasabi ng customer ng Prime Water dyan po sa inyo, na merong mga ilang araw, minsan wala daw silang tubig. Grabe, no? Pero wag ka, walang palya sa paniningil. At ang mahal-mahal pa ng rates daw ng sinisingil po ng Prime Water. Nako Kung po ay patotohanan po ninyo, Mayor. Sa totoo po yun na talagang nagkakaroon ng problema. Although ginagawa naman ang paraan ng prime water pero medyo talagang mabagal, no? Mabagal yung kanilang nagiging aksyon. Kaya ang nangyayari ay marami kaming mga kababayan talaga na nawawalan ng tubig. And even din siguro dito sa paligid namin, even sa bahay namin, once in a while nawawalan din kami ng tubig. Kaya ito'y matagal na naming nirereklamo. Sa prime water po, dyan po sa inyong syudad, magkano po ang singilan po ng tubig? Pati hindi ko kabisado, no? Oo. Ako'y tagabayad lang, pero ting nagbabayad ako, palagi ako nagagalit na sobrang laki ng binabayaran ko sa tubig, ano? Kaya sabi ko, pwede ba tayo magtipid-tipid ng tubig? Kaya yun ang palagi kong advice. Pero syempre, halos araw-araw, ang daming reklamo nating mga kababayan, na palagi na lang noon. Kaya nga once in a while, palagi kong kinocall yung attention ng manager ng Prime Water at saka yung mga board of directors ng Water District para tignan kung ano ba talaga at paano ba natin mapapaganda yung serbisyo ng tubig. Ngayon, yan po yung problema ng Prime Water, mga sangkay. Malaking revelasyon yan, mismo mga opisyal daw po doon sa Bulacan, wala po, hindi makapalag sa mga Villar. Ayon po sa kanilang mga statement. Ngayon, mga sangkay, eto na. Mga kasamahan ni Camille Villar, nagsalita na tungkol dyan. Hi sir and ma'am po. Mean Los Baños po from TV5. Sir, we know parte ng alyansa si Congressman Camille Villar. And recently, the President himself ordered a probe into Prime Water which is Villar owned. Alam nyo guys, tingin ko talaga mananalo ang alyansa. Buo. Yung buong slate. Tingin ko mananalo talaga silang lahat eh. Kasi nga po mga sangkay, nakikita po natin ngayon na talagang namang sila eh. Pumapalo po sa mga survey. No? Last survey mga sangkay, lahat po sila pasok. So hindi po malabo na sila ang manalo.
buong slate ng alyansa sa darating na election this coming May 12, 2025. You think tama na po bang imbestigahan yung prime water because of complaints left and right and because water is a basic need? Tama lang po bang paimbestigahan ang prime water? Sa akin, tama lang. Ayan na, si Lacson, tama lang daw. Kasi, alam mo, water, maski public utility man yan o kaya private concessionaire, I think responsibility pa rin ng gobyerno na maging transparent Mismo. sa kanilang gagawin kapag resolve ba ng issue. Dito mismo sa Lucena, usap namin yung mga mayors o kaya mismo yung congressman dito. Problema rin nila yung tubig. Naku po. Na ang concessionaire nga, yung prime water. Naku po, prime water pa rin. We were in Bohol, ganun din ang problema. Na sa Bacolod, kulay tsokolate yung tubig. Naku po. Mga ganun. So, I think the government or the national government through the administration of President Bongbong has reacted sufficiently. Whether ma-resolve immediately or it will take time. But at least, yung national government has done something or is doing Mismo. something para ma-address yung problema ng mga consumers. Galing nga mga sangke kasi si BBM hindi po talaga kinonsinti yung mga bilyar. Maliban po, syempre mga sangkay, isa silang pinakamayaman sa buong bansa. Isa sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang nilalang sa Pilipinas. Tropa po sila ng mga Marcos. Pero syempre, tawag ng tungkulin, presidente ka ng Pilipinas, wala kang magagawa dyan, paimbestigahan mo. So hindi po sinanto ni PBBM. That is the bottom line. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan ang involved. Kaya nga nung tinanong nyo bakit yung timing ng pagbebenta ng bigas sa 20 pesos, well, two-pronged in-address ko yung concern ng farmer dahil farm gate price, binila ng 33, binenta ng 20, natulungan yung consumers, lalo yung mga medyo mababa ang sa lipunan. What's wrong with that? Correct. Bakit pupulayan ng politika? Mismo. Ginawang aksyon ng gobyerno na dapat namang gawin dahil nararapat talagang gawin. Salamat, Tito Sen. Grabe yun. Solid yung sinabi ni Lacson. Yes, any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Whether it involves a politician or not, or whatever. Alam yung kinagandahan mga sangkay dito sa alyansa? Lahat may utak, tumatakbo mga sangkay, no? Marunong po talaga silang sumagot at saka meron po silang kumbaga meron silang plataforma, hindi po tulad mga sangkay sa iba na talagang ang bit-bit lamang po talaga si PRRD, pinagmamalaki. Siyempre, maliban po kay PRRD, dapat may plataforma. Ito sila mga sangkay, kita nyo, sumasagot po sa mga national issues ngayon. Hindi po yung tipong porkit kakampi, kukonsintihin. 'Di ba? Ganyan po yung kabila. Whoever is involved, as long as it's the basic need of the people, therefore, the government should address it right away. Yes, Congressman Erwin. May mga nagre-react na politically motivated ng investigation. Ito na. Ang tanong ko lamang po doon, paano na lang po yung reklamo ng tiga-Albay? Albay is prime water. Ayan na, Albay. So, ibig sabihin, hindi lang pala ito sa Bulacan. Diyos mio, Marimar, parang nationwide na po ito, Pampanga is prime water. Lucena, Tayabas, prime water. Bulacan, prime water. Naku, yari kayo dito, mga bilyan. Hindi po natin papakinggan yun because kasama. Tama naman po yung Pangulo. He has to listen to the complaints of these people. Mas masama po tignan, hindi mo ka-aksyonan kasi ka-alyansa. Mas Mismo. masama naman kung hindi mo kikilos dahil kasama. Di po Mismo. ba? Ang ginawa po ng Pangulo, it is not politically motivated because kaliwat kanan na po yung sumbong mismo. Mga LGU na. Ni-real talk na po ni Tulfo, mga sangkay. Kausap po namin dito, kausap po namin sa Pampanga, Albay, LGU na po nagsasabi. Correct.
Simple naman, hindi nakakarating sa Malacanang. Kaya ba magbibingi-bingihan pa because member ng grupo ng alliance? I think the decision was right. Mismo. It's right na magkaroon ng investigasyon. Tama yung mga kasama ko. Water is life. Di po ba? Kung kalawang na lumalabas yan, putik na lumalabas yan, hahayaan mo lang ba? Mismo. That's all I can say. Yes, Attorney Avalos. Ganito na lang. Baliktarin na lang natin. Paano kung bawat isa na nasa kwarto ngayon, wala kayong tubig? Bayad kayo ng bayad, ang sama ng servisyo. Lahat na nireklamo. How would each one react? Correct. At ito'y napakalaking problema. Kamukha na sinabi ng aking mga colleagues dito, nakikiisa ako sa kanila. Tama ang ginawa ng ating Pangulo because this is really a huge problem na dapat kagad sagutin ka. Ganda ng mga sinabi nila, mga sangkay. So, ayan. Tuluyan na pong, actually, tawag dyan, parang, siguro, nilaglag na rin. Kasi, kasamahan po nila eh. Pero kailangan po talaga ng aksyon ng national government. Kasi, wala nga pong ibang solution dyan. Ayaw nga pong, wala eh. Hindi sila pinakikinggan eh. Pinakamayaman ba naman sa Pilipinas? Paano pakikinggan ng ibang mga opisyal? Eh ngayon, presidente na po yung makakatapat nila. Kailangan na po nila gumalaw-galaw. 'Di ba? O ngayon, mga sangkay, ang tanong dyan, mananalo pa ba si Camille Villar? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Guys, ito po. Kapag nakita nyo na sa YouTube, hanapin nyo po ito sa YouTube at kung makikita nyo na mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.